impeachment. Sinabi ko na from the start, hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya mapapalitan yun. That's on record. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Kaya pwedeng mag-file the same year. Ito yung next year niya man. Sabi next year naman. Mag-election na tayo Ano masasabi mo sa kumakalat na balita? Spokesperson ka daw. Ay, no comment Di sa akin nagsimula yan Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga. Pilya talaga si Kifi Chu. Nung nga sa Quadcom, nakyan niya lang dun si Amante ba yun? Amante. Niya, inukray siya ni Amante. Tapos sinakyan lang niya. Tapos natalo tuloy. Ikaw, Kifi Chu, kasalanan mo to lahat. Bakit ako pinag-uusapan ngayon na ako daw spokesperson? Oy, wag nyo naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang kaso, labo-labo na. Si Sasasot, si Joy. So ayun mga kababayan, tayo po ay magre-reaction video dito po sa naging live stream po kamakailan ni Attorney Rowena Guanzon. At wag nyo munang i-skip ang video na ito dahil maganda at interesting tong ating pag-uusapan Pero bago ang lahat, sino nga ba si Attorney Rowena Guanzon Siya po ay isang kilalang abogado at public servant dahil kilalang-kilala naman natin siya na naging commissioner nga po siya ng COMELEC at ng Commission on Audit. At siya po ay nagtapos sa UP Diliman ng Economics at Law. So, wag na wag niyong iismolin itong si Attorney Rowena Guanzon kaya talagang matalino at magaling magsalita talaga siya dahil bukod dyan, siya po ay may masteral sa public administration kaya bonggang-bongga itong lola nyo At ayun nga po, kagaya ng sinabi ko, naging commissioner po siya ng Commission on Audit at sa COMELEC. At alam nyo ba mga kabayan noong 2022, during 2022 election, siya po yung nag-handle ng disqualification case laban po kay President Bongbong Marcos. So naalala ko noon during that time, andun po kami sa harapan ng COMELEC, lahat po ng political vloggers na sumusuporta po sa Uniteam. Talagang kinalampag talaga namin yung COMELEC at nananawagan din kami na ibasura itong mga disqualification cases laban po kay PBBM nung time na yan. Diyos ko, halos sa umaga at hapon hanggang gabi nandyan po kami nakatambay, naka-live at bawat labas po ng mga balita talaga nakabantay kami dyan kasama ng mga mainstream media. So, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, gaya nga po ng sinabi niya, ay hindi po siya nakaupo, Kasi kung maaalala niyo po, nanalo po yung kanyang party list, yung tinatawag nating P3 PWD party list, At siya po yung pinili. Siya yung unang nominee noong 2022 kaya lang hindi nga siya nakaupo. At ayan nga daw po yung di umano'y pamumulitika nitong si House Speaker Romualdez. Ayan nga, sa sariling bibig niya naman ang galing yan na talagang hindi siya nakaupo. At para sa akin, itong si Attorney Rowena Guanzon ay isa talagang real opposition na may integrity. Kasi kung maaalala nyo mga kababayan, during 2022 elections, talagang si Madam Leni Robredo yung kanyang sinusuportahan, yung mga pink. Yan, nandyan siya sa mga pink lawan na tinatawag. So, talagang Leni supporters po talaga siya. Talagang hate na hate niya po talagang ito si BBM, Pero eventually, as times goes by, talaga na mga nagbago yung ihip ng hangin at ngayon nga po ay makikita nyo po siyang very active. Hindi naman sa pinagtatanggol niya si
VP Sara, kaya nga sabi ko sa inyo, siya po yung nakikita kong isa sa mga real opposition talaga, no, kasi talagang binabatikos niya talaga no, kahit nasabihin mo naman na kakampi niya, kalinya niya, talagang kung may mali siyang nakikita, talagang tinitira niya talaga, no? At wala yang katakot-takot itong lola natin, no, pagdating dito sa pakikipagbalitaktakan. At nasabi nga dito ni Attorney Rowena Guanzon yung panggigipit na ginawa sa kanila nitong House Speaker Martin Romualdez, no, na dati ay talagang tinitingala niya, talagang iniidolo niya dahil taga-UP, kapwa niya taga-UP na talagang Inglesero, magaling, kumbaga matalino, ayan ang sinabi niya. Pero nagtataka nga itong si Attorney Rowena Guanzon kung bakit parang naging personal yung galit sa kanya, na hindi naman siya ginalaw o kinante. Wala naman sinabi siyang masama laban dito kay House Speaker Romualdez, pero tila pamumulitika nga ito daw ginagawa sa kanya. So, ang nakikita ko lang dito mga kababayan na naging dahilan kung bakit siguro nadamay itong si Attorney Rowena Guanzon, no? Aside from kamag-anak at kadugo niya, syempre ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos, syempre ano yan magpinsan yan. Kumbaga ang loyalty siguro netong si Martin Romualdez ay talagang nakay PBBM, at bilang ganti siguro, or ito na yung payback time na ginawa dati ni Attorney Rowena Guanzon kay PBBM noong mga panahon ng kampanya. Syempre medyo nakakaapekto din 'yun sa kanyang imahe. So it's time to pay back, 'di ba? Kumbaga siya na 'yung nasa kapangyarihan, nanalo siya bilang pangulo, at siguro, 'di ba, hindi ko naman sinasabing ito talaga 'yung kanilang pinaplano. Ito lang ay aking parang opinion ko lang ba, 'di ba? Syempre bilang isang pinsan, kamag-anak, 'di ba? Parang siguro, sige, bigyang leksyon 'yan si Attorney Rowena Guanzon, 'di ba? Na wag pa upuin, yung parang ganyan. So, hindi natin alam again, ito ay parang ano ko niyang opinion ko lang, naisip ko lang. Sorry kagad baka sabihin judgmental ako, pero possible na ganun, 'di ba? Pero nag-nominate naman ata sila ng panibagong pangalan ata, no, na mini-mention nito ni Attorney Rowena Guanzon. At hindi ko alam kung ano yung mangyayari pa dito sa kanilang party list, no, since malapit na nga pong matapos na naman itong pagdating ng June 30, magpapalit na naman po ang Congress, magpapalit na naman po dyan sa Senado, uupo na po yung mga bagong halal na mga Senado at mga congressman. So, tingnan natin kung ano yung mga susunod pang mangyayari dito sa kanyang party list. At ito na po ang pinaka-exciting part mga kababayan. Ito na nga po yung tanong na kanyang sinagot dito sa kanyang live stream, kung ano yung response niya dito sa kumakalat na balita na siya po ay gusto o magiging spokesperson ni VP Sara Duterte, no, ng Office of the Vice President. So again, ito ay hindi daw nanggaling sa kanya. According sa kanya, nanggaling daw to kay Kifi Chu. So ayan po si Crisette Chu, kung maalala nyo po, na isa sa mga social media influencer na pinatawag po dyan sa Quadcom. At alam niyo naman po yun, kasama nila Madam Jovi. Ayan, sila Ma'am Joey. Ayan, sila yung mga magkakasama dyan, yung mga kilalang Duterte vloggers. So, maging si VP Sara Duterte, yung interview niya po dun sa The Hague, kasama po ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth Zimmerman. So, nandun sila sa The Hague at natanong nga sila, no, kung ano yung reaction niya kung sakaling si Attorney Rowena Guanzon yung magiging spokesperson po ng Office of the Vice President. So ang sagot naman po ni VP Sara nung time na yon ay hindi naman nila napag-usapan about sa spokesperson, at lalong-lalo na dito kay Attorney Rowena Guanzon, pero open po si VP Sara Duterte sa mga sinasabi nitong si Attorney Rowena, no, na kung ano yung kanya sinasabi, pakikinggan daw niya, at believe po si VP Sara Duterte sa tapang at talino nitong si Attorney Rowena Guanzon. At dito nga po sa kabuuang video po ni Attorney Rowena Guanzon ay pinasalamatan niya po itong si VP Sara at ang kanyang ina na si Ma'am Elizabeth sa
parang comment dun sa kanyang ginawa, yung nagano ba, nagbigay ng papuri sa kanya at natuwa naman itong si Attorney Rowena Guanzo, no, dahil nakita yung kanyang ginagawa dito kay VP Sara sa laban ni VP Sara Duterte. So para sa akin mga kababayan, dito po sa naging short live ni Attorney Rowena Guanzo, no, napakahalaga na naririnig natin yung ganitong klaseng tao na may malalim na karanasan sa politika. Lalong-lalo na naging commissioner siya, commissioner sa Commission on Audit, which is alam niya talaga yung kalakaran sa mga confidential funds. So at least 'di ba na i-enlighten tayo na ganun pala yun, talagang hindi pala dapat talaga pinapangalanan kung sino yung mga nakakatanggap ng confidential fund. Kaya nga confidential fund, 'di ba? Kasi ito ay security din ng mga tao na tumanggap ng intelligent fund, for example, na maging ligtas po sila sa kanilang buhay, lalo na doon sa trabaho nila. Kasi mahirap naman na kapag ka real name yung ipinangalan mo, talagang ngayon na busisian, malamang siguro kung totoong pangalan yun, nayari na siguro yung mga tao na yun, no? At hindi natin alam kung ano yung kalalagyan ng kanilang kaligtasan. Kaya yun po yung isa sa kahalagahan, na yung confidential fund ay talagang sinabi niya na nakasobre daw yan. At itong ang ibang mga nasa gobyerno ay sinabi niya, no, na billion pa nga daw yung mga confidential fund, pero hindi naman daw binubuksan yung sobre, no, na selyado. Tanging itong Office of the Vice President lamang talaga yung kanilang tinatarget, at talaga namang nakikita niya na isa itong pamumulitika talaga, no, dahil siya ay naniniwala, mga kababayan, na sa 2028 si VP Sara Duterte talaga yung the woman to beat. Talagang alam niyo yon, yung etong VP Sara Duterte talaga yung dapat nilang talunin, dahil napakataas nga ng standard, at napakadami pong mga kababayan natin ang nakasuporta po dito kay VP Sara Duterte. So makikita nyo naman na kahit na napakarami po ng isyung negatibong pinupukol sa kanya at binabato sa kanilang pamilya, ay nananatili po yung mataas na percentage ng kanilang trust rating, at talagang hindi yan maikakaila, no, dahil maging tayo sa ating mga nakakausap sa iba't ibang lugar ay talagang Duterte talaga. So hanggang dito na lang muna mga kababayan yung ating reaction video dito po sa short clip na nakuha natin mula sa Facebook page po ni Attorney Rowena Guanzo, na gusto niya namang i-spread, no, at para siguro maraming makapanood ng topic niya na ito. So comment down below mga kababayan kung sang-ayon kayo sa kanyang mga sinabi. So hinighlight ko lang yung ilan sa mga nagustuhan ko na sinabi niya dito sa kanyang live stream. So ito na mga sumunod na video ni Attorney Vic Rodriguez. Ito yung time na kasama natin siya during campaign period, at dyan po ay in-explain niya po yung about sa totoong problema ng ating bansa, which is yung GAA, yung BICAM report na talagang maanomalya yung pagpasa niyan. At hanggang sa ngayon ay hinihintay natin yung sagot kung kailan ba ulit tatalakayin itong 2025 national budget. So muli maraming salamat mga kababayan, at comment down below at ating talakayin yung inyong mga tanong, yung inyong mga insights. So maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat.